Bakit mahalaga ba ang balanced love and finances, Coach? Ay, napakahalaga niyan, Papu, ano? Kasi kapag hindi balanse yan, ibig sabihin, hindi natin napag-uusapan yung mga bagay na dapat nating pag-usapan, Correct. yung mga dapat nating talakayin. I remember, Papu, when Mamo man nagtanong sa akin, sabi niya, sino ba dapat nag-handle ng finances? Sabi niya. Siguro may mga katanungan yung ating mga OFW dyan, sino nga ba talaga nag-handle? And this is actually a very simple question that needs a simple answer. Sino ba talaga yung marunong? Yun lang. So it takes humility for us to accept na, hindi ako marunong sa ganitong bagay, so probably yung asawa ko nila mag-handle. Regardless if babae man siya o lalaki. Yan. So mahalaga nag-start yun sa humility. Because it's very clear, when pride comes, then comes disgrace. But pag nandun yung humility, comes wisdom. Yun. O yan, So it takes Papu. humility for us to really accept Ako ako dyan, may sundot akong question. Yeah. Kasi marami sa mga Pilipino, ang mga breadwinner. Yeah. Okay. Paano kung si Mrs. o si Mr. ang breadwinner ng sarili niyang pamilya? Meron siyang pamilya outside of their, Yeah. di ba? Meron siya Exactly. sinusuportahan. Exactly. Pagkakatiwalaan mo ba yung partner mo sa finances kapag gano'n? Yeah. Kapag magaling mag-handle lang yung partner pagdating sa finances, hindi big deal yun, Papu eh. For example, alam niya paano mag-handle ng finances, kailangan ng tulong ng kanyang pamilya, kailangan din ng tulong ng side ng kanyang asawa. Pero kapag magaling kasi mag-handle ng finances ang isang lalaki man o babae, hindi magiging issue yun, Papu. Kasi yung ibang mga couples, di ba, parang nagdududa, baka naman napupunta sa nanay mo, sa mga kapatid mo itong pinapadala kong pera sa'yo, di ba? May mga ganyan eh. Ano mga Pilipino, ganyan. Alam, Papu, may sundot ako dyan eh. Kasi Okay. I also wrote a book na marriage Yan na, etiquette. Etiquette, oo. So, yun yung mga bagay na ano, I realized, Papu and Mamo, no, in my almost 2 decades in counseling, marriages, and mga magkakarelasyon, basic lang naman yung pinaka-problema talaga. Yung hindi alam yung marriage etiquette. Ano ba yung mga etiquette? Mga etiquette yung simple. Ano ba yung dapat mong matutunan pag may asawa ka na? Ano yung dapat matutunan ng mga pamilya mo pag may asawa ka na? Ng mga kapatid mo pag may asawa ka na? Ng mga kamag-anak mo pag may asawa ka na? Ng kaibigan mo pag may asawa ka na? Bigyan mo kami ganun. example. Para Yeah, sa mga nanonood like sa for atin. example, ikaw bilang isang may asawa, kapag may issue ka sa asawa mo, hindi na para ipangalandakan mo sa pamilya mo. Ano yung asawa ko, ganito siya. So ibig sabihin, dapat bilang asawa, ikaw yung PR person ng asawa mo. Yung mga pangit ng asawa mo, hindi mo na dapat Kikwento kwento pa. sa iyong kapatid. Bakit? Kapag pangit, sa ating mga OFW, Papu na mo, kapag pangit ang tingin ng asawa mo doon sa partner mo, pag pangit ang tingin ng mga kapamilya mo sa asawa mo, malaking factor ka. Yun. So, wag na i-chika. Itago Yeah. nyo na lang. Pag-usapan nyo na lang dalawang Private, mag-asawa. yes. Wag yung sinisiwalat mo pa. Na Absolutely. parang sinisiraan mo pa yung Yes, asawa mo. sinisiraan. Buti sana kung mabubura yung paninirang yun. Yes. Minsan yun na yung chinichismis sa iba. Absolutely, ma'am. Diba? O balikan natin pa po yung 5 sige. keys Okay. or principles of a happy and thriving marriage. So, tapos na tayo sa number 1, which is humility. Humility. Number 2, empathy. Ano to, Empathy. Coach? Yung empathy, ibig sabihin, nilalagay mo yung sarili mo sa kanyang kalalagayan. Pagdating kasi sa finances, in handling money, may iba-iba tayong financial personality. Yan. Katatapos ng love conference sa Korea, at diniscuss yun, kasi ang bawat tao, may iba-ibang financial personality. For example, may mga tao na spender. Okay. Big spender. Big spender. May mga tao naman talaga na investor, may mga saver, may mga giver. So marami pang iba. Kapag hindi mo siya naiintindihan, kapag hindi mo nilalagay yung sarili mo sa kanyang kalalagayan dahil sa klase ng kultura at background na meron siya, hindi mo siya mauunawaan. Ay, ang ganda nun. Ngayon ko lang Yeah. narinig yun, ha? Oh. Spender, investor, giver, saver. Yeah. Ano- And actually marami Apat pang ba yun iba, na klase? marami pang mga iba pang mga Si mga, Papu, investor. Ako, giver. Okay ba yun? Yung combination namin? ano yan, magandang balance yan. Kaya nga, Investor, giver. regardless kung ano man giver or spender or saver, kapag napag-usapan, you know how to empathize. Hindi para husgahan mo yung partner. Kasi alam mo yung financial personality niya eh. So, Unawain mo na lang. Uunawain mo. Like, For example, bigay ng bigay. Yeah. Kung kumaga, lagi na lang lumalabas yung pera. Pag ganun, alam mo yung personality niya. So, ibig sabihin, ay, alam mo, Han, mahal, maganda yan, tumutulong tayo sa kapwa. Yan. Huwag mo kaagad ko kontrahin. Tapos? So, pagkatapos yun, tsaka kakakambyo, Papu. Ano yung cambio? Oo. Pero di ba may plano tayo para sa ating mga anak, sa ating pamilya, di ba? Mas makakatulong tayo sa ating mga mahal sa buhay kapag magsisave tayo. Huwag siraan agad, Diba? huwag pagalitan agad. Eh, kunyari gustong bumili ng bagong kotse ni Mister.
Ay, napakaganda niyan. Spender yan. Oh, Oo. ngayon pag-uusapan nyo ngayon. Hindi mo, ikaw yan ka na naman. Oo, Bagong kotse gastos na naman. gastos na Oo. naman. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi kapag ganun ang atake natin sa ating asawa, wala na, masisira yung araw niya. So dapat marunong tayo mag-empathize. Ilalagay natin yung sarili natin sa kanyang kalalagayan. Tipong alam ko, matagal mo nang gusto Yan. na bumili ng kotse, ha? Exactly. Babe, pero parang di yatangin ng panahon. Yan. Ah, Tama may yung konting mamo. ganun. Yes, ganun. Oo. Yun, totoo yun, Papo, sinasabi ko sa'yo. Joke lang. Next Ito, tayo. next. Acceptance. Acceptance, napakahalaga niyan, Mamu and Papu. Bakit? Kasi ang tinatanggap natin sa ating asawa, hindi lang yung magagandang katangian. Tama. Parang sa negosyo yan eh. Kanina may kausap lang ako sa isang successful na negosyante. Sabi niya, ang tinatanggap, hindi lang yung mga magaganda. Pag nag-asawa ka na sa relasyon, pati mga hindi kaaya-aya, dapat tinatanggap mo. Kapag ikay nasa relasyon at hindi mo kayang tanggapin yung mga pangit sa kanya, huwag kang umasa na gaganda ang relasyon nyo bilang mag-asawa. May mga bagay na whether you like it or not, kailangan mong tanggapin. Huwag lang pambubugbog, ha? Definitely, Yan naman ibang hindi usapan. tinatanggap. Yung Ibang usapan. bugbugera, Yan. bugbugero, ganyan. Yeah. O, yun Tamad. na. O, Dapat yun yung hindi. mga Huwag tamad. tanggapin. Hindi dapat tanggapin Exactly, yun. exactly. Ano yung mga hindi na lang dapat tanggapin, coach? Yung mga hindi dapat Nambubugbog. tanggapin, yung talagang halos ikakamatay mo na, o Oh, yeah. kaya hindi mo ikalalago bilang tao. Ganun. Pero yung mga bagay, for example, may mga moody lang, o kaya yung personality type niya, medyo may pagka-spender siya, yun yung Kaya pa ba? Kaya pa yung mahilot. Sabi ko nga, Papu and Mamu, in my less than a decade in counseling and iba't ibang relasyon, I've realized na lahat ng problema sa relasyon, isama mo na dyan yung infidelity and everything, lahat may solusyon. Talaga? Lahat meron nang nag-sideline, si lalaki at si babae, nangaliwana, nanganan. Pero until now, because of counseling, because they know how to listen, hanggang ngayon magkasama pa rin sila, bilang mag-asawa, and they're thriving, hindi lang striving, Mamu and Papu. Thriving. Thriving, nagta-thrive. Yun ang dapat tayo sa mga pamilyang Pilipino, sa mag-aasawang Pilipino, na hindi lang basta, makaraos lang. Hindi ganon. Dapat tayo lumalago sa relasyon. Ganda. Work on it, no? Yes. Ganda. No, lumalago. Ibig sabihin, dinidiligan. Yan. Yes. Number 4, responsibility. Ayan, Coach. napakaganda niyang responsibility. Siguro narinig na natin, Mamu and Papu, yung salitang, ba't ganito yung klaseng relasyon ko? Ang pangit yung asawa ko. Yung pamilya ko. Puro reklamo. Yung kalidad ng relasyon na meron ka, responsibilidad mo yon. Yeah. Take responsibility. Yeah, take responsibility. Ibig sabihin, kapag yung partner mo hindi maayos, huwag mo siyang sisihin. Responsibilidad mo, dapat may gawin ka upang maayos siya. Yeah. Ganda. Kasi kapag isipin mo, mababago lang ako pag nabago ka. Maraming ganun eh. Ba't ako hindi nagbabago? Kasi kanya yung ugali mo. No, take responsibility. Kaya ganito yung asawa ko. Marahil dahil sa mga maling aksyones ko sa buhay. So, we need to be responsible na meron kang dapat gawin para maayos ang relasyon mo. Isama mo na dyan yung pera. For example, if you're not thriving pagdating sa finances, huwag mo sisihin yung asawa mo. Gumawa ka ng something na kailangan magising ako sa katotohanan na kapag wala akong gagawin, hindi maayos ang buhay namin. Ganda. Number 5, trust. Ayan, napakahalaga ng tiwala. Kapag tinanggal mo ang tiwala, actually, trust is not the foundation of relationship as I look at it. It's love. But yung trust, yan ang nagbi-build ng relationship. Kapag tinanggal mo ang trust sa kahit anong relasyon, wala na. Kahit may pag-ibig pa. And speaking about love, maraming tao, Mamu and Papu, nasa relasyon pero hindi marunong umibig. Talaga? Yeah. Ano? Paano? Yeah. Explain. Because a lot of Coach. people think, there's a big difference between love and relationship. Ang love kasi, one way. It's all about giving. Ang relationship, two-way. Give and take. So sa mga papasok sa relasyon, maraming nasa relasyon, they're bold enough to enter into different types of relationship, pero hindi marunong umibig. Single ako, gusto kong mag-asawa, ang sad kasi ng buhay ko. Di nag-asawa, naghahanap ngayon na mag-feel sa kanya. It's wrong. Bago ka pumasok sa pag-aasawa, kailangan puno ka. Pag puno ka, may ibibigay ka eh. Yeah, tama. Pero pag kulang ka, maghahanap ka pa sa How can iba. you give something you don't have? Yes. So, ang mahalaga, maintindihan muna ng mga nasa relasyon ngayon. The greatest tragedy in life is not remaining single, but to be in a relationship without knowing how to love. Ganda naman nun. Naiyak naman ako doon. Ngayon, ang mabigat doon, coach, yung trust, no? Pag nawala yung trust, kunyari si Mister nangaliwa, o si Mrs. ay nangaliwa. Sabi mo nga, may mga pagkakataon na naaayos nyo pa Yes, di ba? yes, yes. So may chance pa rin pala, kahit Yes. gano'n.
Tama ka, Papo. Basta marunong Pero magpatawad. the trust has been broken already. Yeah. At How do may- you repair that? Yeah. Nakalagay din diyan papaano ka makapag-rebuild ng trust. Hindi overnight yan eh. Kasi ang trust, ang tiwala, hindi dinidemand. Ine-earn yan. So pag sinabing ine-earn, pinagtatrabahuhan. Oh. Yan So nga, kapag hindi ka nagtitiwala yung asawa ko sa akin, hindi ko dapat siya sisihin. Dapat ang tingnan ko sarili ko, ano ba yung ginagawa ko kung bakit hindi niya ako pinagkakatiwalaan pagdating sa pera, pagdating sa paglalabas ako, bakit niya dinududot yung cellphone ko lagi? Bakit? So hindi ko dapat sisihin yung asawa ko sa mga OFW dyan, mga kahuwarang OFW, mga Pilipino, paput mamo. Diba? Tingnan natin, ano ba yung ginagawa mo, mahal kong O kahuwaran? baka hindi ginagawa. O ano ba yung hindi mo ginagawa? Exactly.